Sa lahat ng mga iniibig at minamahal ng Panginoong Hesukristo, tayo po yun. Magandang morning sa ating lahat. Wala pong pangit na araw pag ikaw ay tunay na mananampalataya ni Kristo. Dahil alam mo, bawat araw kasama mo ang Panginoong Hesus. Nararanasan niyo po ba ang pag-ibig ni Jesus sa bawat anggulo ng ating buhay? Kung yes po ang sagot, paki-comment naman po dyan sa baba. Okay, alam niyo yung assurance of salvation, that is something na, ano ka ba papaliwanag? Napakalalim po kasi nito eh. That is something na pinakatatak nating mga mananampalataya. Pag sinabi mong tatak at nakita mo yung tatak, pagdududahan mo ba o hindi? Naturalmente, hindi. Bagkus sa puso mo, alam mo, ligtas ka magpakailanman. Hindi kasi ito dahil sa mabubuting bagay na ginawa natin, kundi ito ay dahil doon sa ginawa ng anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang kasalanan nating mga makasalanan. Upang bayaran ang kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya nung nakita nga po ni Juan Bautista ang Panginoong Hesukristong naglalakad, sabi niya, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Pero alam niyo sa malalim na version, sin of the world lang, walang S. Sapagkat ang pinaka-ipinunta ng Panginoong Hesus dito ay yung sin nature po ng tao ay maalis. Yung sin nature kasi, tandaan po ninyo ha, yung sins, ito po yung mga nakukumit natin habang nandito tayo sa lupa. Actually, maski believers nakakakumit pa rin ng sins, no? Pero pag yung capital S-I-N po kasi, hindi na po ito yung nakukumit nating sin, kundi ito yung sin na minana natin kila Adan at Eva, our first parents. Ang tawag dyan, kasalanang mana. Kaya nga po, kailangan mamatay ni Hesukristo sa krus dahil siya lang po ang tanging nag-iisa na qualified na maging Savior ng buong sangkatauhan. Dahil siya ay Diyos, perpekto siya, ang Diyos ay perpekto, at ang tao ay hindi perpekto makasalanan, kailangan yung Diyos na mataas maging tao para ma-meet yung requirement para, o nga naman, pag namatay sa krus si Kristo, mabayaran niya ang kasalanan ng buong mundo. Ngayon, kung sino man ang lalapit sa Kanya for salvation, maliligtas po. Amen po ba? Kaya kay liwanag po dito, sabi po dito, sorry for that, most assuredly I say, sorry po. Okay, sorry for that. Naabala po ba tayo? Okay. Meron po tayong talata po rito na totoo po namang nakakamangha, no? Dito po sa John chapter 5, verse 24. We only have one verse for this one. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Pass from death to life. Ibig sabihin, mula sa kamatayan, itinungo na tayo tungo sa buhay. Amen? From death to life. Ang ibig lang po sabihin nun, wala nang kahatulan sa sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus, tulad ng binabanggit ng Roma 8:1. Yun po ang talagang malakas at umaatikabong na katotohanan dito. Kaya ang gawa natin, ito ay maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki yan na yan ang magiging sukatan upang ikaw ay maligtas. Don't get me wrong, mahalaga ba ang mabuting gawa? Yes, of course. Dahil kung talagang ligtas ka na, makakagawa ka ng mabuti sapagkat ito ay built-in na po sa iyo. Amen? Effortlessly, you can do good. Talagang nasa puso mo na yan. Hindi tulad dati pag ikaw ay galit sa isang tao, galit ako dyan, bubugbugin ko yan, galit ako dyan, gaganti ako dyan, gano'n. Pero ngayon, iba na.
Magalit ka, siyempre magagalit ka, mabubwisit ka, nandun na po ako. Pero right after that, parang tapos na. Parang nakaraos na, nakalipas na. And then, magsisik ka ng way para mag-usap kayo, papag-usapan kung ano man yung hindi na pagkaunawaan and all that. Iba na. Iba na. Hindi katulad nung araw na galit-galit. No? Talagang galit. Talagang nabubwisit. Ganon din po sa halimbawa, tulad dati, kapag ka ikaw ay nagkaroon ng pagkakataon para makakupit sa tindahan, halimbawa may mga sari-sari store kayo, ginagawa mo. Pero ngayon may concern ka na hindi mo gagawin yon. O kung kumuha ka man ng item, nauhaw ka, kumuha ka ng isang coke, uminom ka, babayaran mo, honest ka, babayaran mo, kahit walang nakakakita. Ganun po yun. Kaya sabi ko, effortless po talaga ang paggawa ng mabuti under grace. If you are saved and you belong to Christ already, effortlessly po yan. Hindi po yan yung tipong, uy, gagawin ko to, gawin. Kaya nakakaawa yung mga Kristiyano Actually, nagsasabing Kristiyano na masyado nilang ipinagmamalaki yung effort nila, yung gawa nila. Uy, kailangan magpunta ako sa church 3 times a day. Alam niyo tuwing linggo, meron kaming kilala. Tatlo po ang service nila sa kanilang church. At sabi nga po nung pastor na nakausap ko, kulto raw po yun. Kulto po sila kasi yung kanilang way of salvation at saka yung kanilang pamamaraan talagang hindi qualified na maging Kristiyano. But they believe Kristiyano raw po sila. In fact, nakalagay po sa kanilang way papunta sa kanila, the Christians. Mas may araw, papunta sa church sila. Sila pala yung the Christians. Wow. No? Ito po yung nag-invite sa amin dati na alauna na hindi pa nagpapakain. Kaya sabi ko, magpakain naman na kayo. Then, sabi ko, time out muna magpakain. Kung di ako sumenyas, tuloy-tuloy na hindi. No? Anniversary kasi sila noon. Cult po sila talaga. Qualified sa pagiging kulto. Pinagmamalaki nila yung gawa nila, yung pwede nilang gawin para malugod daw ang Panginoon. Pero ang linaw po kasi dito, most assuredly I say to you, he who hears my word and believe in him who sent me. Believing. It's only a matter of narinig mo, tapos naniwala ka. Hindi sinabi rito, and he who hears and believes and works. No. Wala pong binanggit na ganon. Linaw po sa Biblia. Walang binanggit na gayon. Amen po ba? So, maliwanag po sa Bible, kung ano yung nakasulat sa Bible, mag-stick tayo doon. Dahil nakakahiya naman sa Panginoong Jesus. Namatay siya sa krus para bayaran ng kasalanan natin. Tapos, nandito ka, ipagmamalaki mo, I can have my salvation on my own, by my own doing, my own effort. That's not good. That's not cool. That's wrong. Anyone who believes in me will not perish but will have everlasting life. Ayun ang sabi ni Jesus John 3:16. Maliwanag po yan. Kaya, yung maliwanag na, huwag natin palabuin. Por favor, please. Mahabag kayo doon sa maating makinig sa inyo at maligaw. Ipagmalaki natin since 2026 na, ang dami pong mga escalated things sa mundo. Nakapalibot po yung kay Donald Trump, kay Maduro. Nag-vlog na ako ulit yan, pero minsan lang yan, ayoko nang ulitin. Yung may gulo pa sa Middle East ngayon. Lagi naman may gulo doon hindi na po nawawala. No? Pero ibig sabihin, nag-e-escalate na po yung mga pangyayari na tumutungo po rin sa mga maglilid sa prophecy sa aklat na ito. No? So, dito lang po, makikita po natin talaga nag-e-escalate po talaga. Kaya please lang po, high time for us na ipangaral ang tunay na gospel. Let's preach the real gospel, and that's Jesus Christ. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka pa ka-good vibes, pagkakataon mo na rin maging ka-good vibes by clicking that subscribe button. No? I-share mo ang video ito. Pag share mo ito, you're not just sharing this video, you're not just sharing this content, you are sharing Jesus, His love, His grace. God bless. Amen.